Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Walang pastor. Sa biyaya ng Diyos, ang mensahe ito sa ating kalagitnaan ay magbigay ng liwanag sa ating mga kalooban. Ang ating batayang teksto sa mensahe natin sa umagang ito ay mula po sa Luke chapter 15, verses 1 to 3 at verses 11 to 32. Ito ay kilala sa tawag na ang talinghaga tungkol sa maalibang anak, or the parable of the prodigal son sa English. Actually, ito yung pinag-aaralan namin kagabi sa ating Bible study. At very interesting yung mga naging insight sa mga discussion. Marami sa atin ang pamilyar sa kwentong ito. Tama? I'm sure lahat sa atin pamilyar sa kwentong ito ni Jesus. Marami sa atin, lumaki sa Sunday School, ang ilang ulit nang narinig ang kwento at ang aral sa likod nito. Marami sa atin na lumaki sa simbahan, ang ilang beses lang narinig sa church, sa mensahe ni Pastor, ang tungkol sa kwentong ito. Kaya, challenge sa akin na i-mensahe ito sa inyo. Kasi baka tulugan niyo ako kasi sasabihin niyo sa akin, alam ko na yan, Pastor. Dahil alam niyo na yung kwento, hindi ko na siya ikikwento sa inyo. Magpo-focus ako sa ngayon sa pag-a-analyze natin sa kwento. Ito yung pinaka-importante sa lahat sa pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos. I-analyze natin itong kwento ito upang maungkat yung malalim pang mensahe na nais natin Jesus sa kanyang mga tagapakinig. Ang sinasabi kong mga tagapakinig niya, yung mga taong kausap niya, yung pinento niya yung kwento. Kasi maaaring yung assumption natin, iba sa assumption ng mga tao nito. Alam natin na ang kwento nagsimula tungkol sa isang ama na hiningian ng kanyang punsong anak nang mamatahin mula sa ari-arian at kayamanan ng kanyang mga. Dapat natin maunawaan ang konteksto ng pagtingin ng mana sa panahon ni Jesus. Kahit sa panahon natin, kailan ba binibigay yung mana? Kapag mamamatay na yung magbibigay nito. Kung malapit na sa bingit ng kamatayan kasi may malubhang sakit. O kaya pagkatapos ng kamatayan niya, merong last will and testament na nagsasabi, ang mamanahin mo, Marife, ay 100 hektarya ng mango plantation. Ikaw naman, Moises, ang mamanahin mo ay isang malaking korporasyon na tinatawag na SM Holdings. Di ba gano'n? Hinihingi natin yung mana kapag mamamatay na o patay na yung magbibigay nito. At alam na mga tagapakinig ni Jesus na yung ginawa ng bunsong anak doon sa kwento ay isang malaking insulto, kalapas-tanganan sa kanyang ama. Dahil yung paghingi ng mana, habang buhay pa yung magbibigay ng mana sa kanya, ay parang nagsasabi na din na, mamatay ka na. Hiningi niya yung mana pero ang ibig sabihin nun, mamatay ka na. Hindi na kita kailangan, ang kailangan ko lang yung mamanahin ko sa Diyos. Alam natin na pagkatapos din itong matanggap yung kanyang mana, itong punsong anak, binenta yung kanyang mga minana, at ang pinagbentahan, nilustay sa kahit na anumang bagay na gusto niya. Pumunta sa malayong lugar, nagpakasasa doon sa yaman na nakuha niya sa kanyang ama, at nagpakasaya sa kanyang kalayawan. Hanggang sa naubos ang lahat ng yaman niya, na kanyang minana, at naging siyang dukha. Umabot sa punto na nagtatrabaho na lamang siya sa isang babuyan na halos gutumin siya. Wala na siyang ibang option kundi pakisalo doon sa pagkain ng mga inaalagaan niyang baboy. Alam natin at ramdam natin maging yung mga tagapakinig ni Jesus kung gaano kalalim yung pinasadakan na hirap ng bunsong anak na ito dahil sa kanyang pagkakamali sa buhay. Ikaw ba naman na mag-alaga ng baboy at kumain ng pagkain ng baboy na itinuturing ng mga Hudyo na napakaraming hayop sa kanilang kultura? Hindi nila kinakain yun.
Kasi nga, ang tingin nila sa baboy, marumi. Dahil yung kinakain nila, marumi. Pero yung makikain ka sa pagkain ng hayop na tinuturing yung marumi, parang tinanggap mo na rin yung sarili na talagang marumi. Maraming tao sa panahon ni Jesus ang nasasadlak sa ganitong kalagayan. Hindi dahil ginusto nila, kundi tinutulak sila ng hindi makatarungang sistema na umiiral kung sa kanilang bituin. Kung sa panahon natin, sila yung tinatawag na kapit sa katalim. Narinig nyo na ba yun? At pag narinig nyo yung salitang yun, sino ang mga naiisip yung tao na kapit sa katalim? Hindi na iisipin kung immoral ba, marangal ba yung pamamaraan ng kanilang hanap buhay. Basta makalagpas lang sa hirap ng buhay sa ilalim ng imperyo. Ganun yung struggle ng mga tao na nakakasalamuhan ni Jesus yung panahon niya. Sila yung mga tao na nakakasalamuhan ni Jesus doon sa verse 1-3. Hindi ba binasa natin yung verse 1-3? Mga maniningil ng buwis na tinuturing ng mga Hudyo na traidor sa kanilang bayan. Kasi pag maniningil ka ng buwis, ibig sabihin, empleyado ka ng Roman Empire na sumakop doon sa kanilang bayan. Ibig sabihin doon, nakikiisa ka doon sa kapangyarihan na nangungusabos sa buhay ng kanilang kapwa, mga Hudyo. Mga maniningil ng buwis. Sino pa? Yung mga makasalanan. Usually, pag sinabing makasalanan sa panahon ni Jesus, ito yung mga prostitute. Mga nagbibenta ng kanilang katawan para sa kaaliwan ng iba. Nagnanakaw. Rebelde. Sila yung mga pinagbubulong-bulungan ng mga Pariseyo, ng mga marurumi, mga makasalanan, mga immoral at malayo sa pangantayan ng Diyos. Kaya nga takang-taka sila kung bakit itong si Jesus na isang guro ng kautusan ni Moises at alagad ng Diyos ay nakikisalamuha sa mga ganitong klaseng tao. Kung kayo ay naroon at nakita niyo si Jesus nakikisalamuha sa mga ganitong klaseng tao, ano ang mararamdaman niyo? Ano ang magiging reaction niyo? Sa palagay niyo ba, mali ba na makisalamuha si Jesus sa mga ganitong klaseng tao? Sa tindi ng hirap na dinanas ng bunsong anak, naisip niya na uwi na lang doon sa kanila at magmakaawan at tanggapin sa tahanan ng kanyang anak. Hindi bilang isang anak, kundi bilang isang alipin. Kasi alam niya yung kanyang pagkakamali. Kasi inisip niya, kahit paano, doon sa kanila, masarap ang ulam ng mga alipin. Hindi kaming baboy ang pinakain. Hindi siya mabubuto. Pero alam din natin na hindi ito yung nangyari kung bumalik siya sa kanilang bahay. Kasi malayo pa lang, nakita siya ng kanyang ama sa tingin ng tumak ng kanyang ama sa pananabik niya dito sa anak niya ito, ay dali-dali siyang tumakbo. Sinalubog yung kanyang anak na napariwara, niyakap at hinalikan. Alam niyo po, sa kultura ng mga Hudyo, ang mga mayayamang asyendero ay hindi ugali na sumalubog sa mga tao. Kahit sinong tao yan. Basta bumisita yan sa asyenda nila, hindi sila magpupumaw na sumalubog. Ang gagawin nila, hahayaan nila na yung kanilang mga lingkod, mga alipin, ang sumalubog doon sa bumisita sa kanila. At kung may mga bitbit, tutulungan nila. Pero yung amang ito ay ginawa ang hindi pangkaraniwan. Kumbaga, sa madaling salita, rinig niya yung norm ng kanilang society. Iyon ay dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Na sa kabila ng matinding pagkakasala sa kanya at malaking pagkakamaling ginawa sa buhay, ay tinanggap pa din niya. Tinanggap pa din niya na bukas yung kanyang mga braso at hinangkan niya ng pagmamahal. At doon sila ay nagdiwang. Dahil sabi nga ng tatay, no, ang kanyang bunsong anak na minsan ay namatay, ay muling nabuhay. Ang nawala at naligaw ng lagdas ay natagpuan niya.
At mga yung lyrics ng awit na Amazing Grace, di ba? Sabi nung author ng awit na ito, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kung tutusin, hindi lang ito ang parabola na pinahagi ni Jesus sa Luke chapter 15. Ang parable of the prodigal son ay bahagi ng 3 parables na pinahagi ni Jesus sa mga taong kasalamuhan niya noong panahon yun. At ang unang 2 parables ay tungkol din sa nawawalang bago. Hinanap, tapos natagpuan. Yung una, parable of the lost sheep. Nawala yung tupa, hinanap ng may-ari na shepherd, natagpuan. Dinala doon sa kanilang bahay at nag-party sila. Pangalawang parable of the lost coin, silver coin. Merong 10 silver coin ng babae, nalaglagan siya ng isa, nawala, hinanap niya. At nung natagpuan niya, pinamalitan niya sa lahat ng kanyang mga kamarites at nag-party sila. Pero dito sa pangatlo, sino ang nawala? Dapat natin tandaan na ang parable na ito, ng prodigal son, ay hindi na naniniwalay doon sa 2 na unang parable na ibinahagi ni Jesus. Ang 3 ito ay may parehong mensahe. Lahat ay may nawala at lahat ay natagpuan. Sa talinhaga ng malibughang anak, sino ang nawala? Ang bunsong anak? Sino naniniwala na yung bunsong anak ang nawala? Nasang kamay? Hindi kayo naniniwala? Ako naniniwala ako. O sige, nataas na kayo. Nataas na ako eh. Nawala. Diba? Kitang-kita. Klarong-klaro. Malinaw naman. Nagpaliwara. Lumayas sa kanilang tahanan. Kinuha yung mana niya. Nagpakasasa sa layaw. Tapos nung nahirapan na sa buhay, tsaka babalik at nagmamakaawa. Nawala. Yung bunsong anak. Pero yung panganing anak, kaya, ano yung papel niya sa mensahe sa talinghaga ni Jesus? Hindi ba nawala din siya? Basta hindi naman siya umalis eh. Hindi naman siya nagpakasasa sa kanyang kalayawan. Nandun siya. Kung babalikan natin ang kwento, alam natin na hindi nagustuhan ng panganay ang pagtrato ng kanyang ama sa napariwaran niyang kapatid. Ikaw ba naman, makita mo yung napariwaran ng kapatid, pagkatapos magpakasasa, magpasaway, babalik doon, tapos bibigyan ng bagong damit, bibigyan ng bagong sandals, tapos bibigyan ng sinsing. Alam niyo ba yung sinsing na yun? Simbol yun ng kanilang pamilya. Ibig sabihin nun, tanda yun na nirestore ng tatay niya ang estado ng kanyang kapatid na iyon bilang anak at bahagi ng kanilang pamilya. Hindi siya tinanggap bilang alipin sa kanilang tahanan. Tapos pinaghandaan pa ng pinakamahal na karne sa kanila, ang pinatabang buya. Ang ordinaryo ng mga tao sa panahon ni Jesus, ang karne na madalas pinakainin sa pang-araw-araw, karne ng isla. Hindi nila afford yung pinatabang buya. Mayayaman lang yung kumakain. Pero ito pinagtatay ka ng nakapag-uwi. Pinaghandaan. Tapos pinag-party. Nagsasayawan, nagkakantahan. Tuwag-tuwa sila. Samantalang siya, na pangalan na anak, nagsusumikap sa bukid. Sinusunod yung kagustuhan ng kanyang ama. Hindi man lang nabigyan ng ganong klaseng pagkilala at selebrasyon. Ang unfair nun, di ba? Kahit siguro ako na panganay, kung ako yung panganay na anak, magtatampo ako sa tatay ko. Grabe ka naman tayo. Ba't ako hindi niyo ako pinag-partihan ng ganyan? Kahit nga pag-bing man lang, pinagkatay niyo ako, hindi niyo nagawa eh. Kahit man lang second hand na damit, o sinsing, hindi niya ako nabigyan. Sa tindi ng galit niya, no? At pagka-dismaya, hindi siya pumapasok doon sa kanilang bahay. Kaya kinausap niya yung kanyang ama doon sa labas. At sinabi niya, doon sa verse 29 to 30,
parang sinusumbat niya sa tatay niya. Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. Kailanman hindi ako sumuway. Ngunit minsan hindi niyo ako binigyan kahit isang maliit na kambing para magkasiyahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, pinagpatay pa ninyo at pinatabang dulo. Sa tagpong ito mga kapatid, maging ang nakatatandang anak ay naligaw din ng lalabas. Na madalas, hindi natin napapansin sa kwento. Iniisip lang natin yung bunsong anak. At ang madalas nga nating lesson sa Sunday School, huwag kang gumaya doon sa bunsong anak. Gayahin mo yung panganay na anak. Kasi siya yung good. Siya yung mabuting ehemplo. Diba? Hindi na natin napapansin yan. Bakit? Kasi yung kasalanan niya, hindi obvious. Hindi obvious yung kanyang kasalanan. Hindi madaling makita ng ating mga pisikal na mata. Yung kasalanan niya ay nandoon sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang pagiging sakim, ang pagiging walang pakialam, walang awa, at mapagmatakas. Makikita natin na sa ikatlong talinghaga ni Jesus, hindi lang simple yung mensahe niya sa mga nakikinig sa kanya. Ito ay sumasalamin sa karaniwang estado ng kalooban ng mga tao sa panahon nito, lalo na ng mga Pariseo. Na sinasabi nila, mahal mo lang ang isang tao kung may silbi siya sa iyo. Kung mabuti siya, doon mo lang siya bibigyan, gagawaran ng magagandang bagay. Pero pag salbahe siya, hayaan mo yan mamatay. Hindi ba ganyan ang pag-iisip ng maraming tao, lalo na ng mga Pilipino, sa panahon ng nagdaang Pangulo? Ito hindi parable. Kwento ito ng isang tao na tinatawag ng maraming Pilipino na Tatay Digong. Na si Tatay Digong, bago siya maging panalo ng Pangulo, sinabi niya sa kanyang kampanya, humanda kayo, mga kriminal, mga adik, mga marurumi at pakasalanan sa ating lipunan sa panahon natin. Pag hindi kayo tumigil, papatayin niyo. Alam mo marami, hindi. Yun ang pamamaraan niya. Kahit yung mga malalapit na tao sa kanya, sinasabi, ganyan lang yung magsalita. Lawyer yun Hindi yan gagawa na pumatay lang. Siyempre, may due process. Pero, nung siya'y naging Pangulo na, hindi ganun ang nangyari. Dumanak ang maraming dugo. At wala kang malinaw na number kung ilan yung talagang napatay. Bakit? Kasi marami doon, hindi naman na-record. Marami sinasabi, official na police operation, pero marami sa mga testigo nagsasabi, hindi po nakaposas sa akin, hindi na rin ito. Pero marami sa mga tao na nagtitiwala kay Tatay Digong ang nagsasabi, okay lang din yan. Nakamatay sila, mga adik yan magiging kriminal yan. Alam niyo mga kapatid, yung ganung klase ng pag-iisip, ang klase ng pag-iisip ng panganay na anak sa kwento. Walang pakit. Walang awat. Kasi siya, tingin niya sa sarili niya, malinis siya. Kaya yung mga kapatid niya, na kahit na yung iba doon, bumoto sa Tatay Digong nila. Sasabihin nila, hayaan mo na yung mamatay. Nagpariwari. Nagsyapo-syapo, tapos magmamakaawa. Na hindi nila naiisip, bakit ba nag-uuwi sa addiction yung mga tao? At ano ba yung addiction? Hindi ba health issue yan? At bakit kailangan barilin kung pwede namang gamutin? Maraming mga Pilipino at mga Pilipinong Kristiyano ang nag-iisip ng ganyan. Kaya kung babalikan natin ang kwento, at nagiging malinaw sa atin na hindi lang yung bunsong anak yung nalinaw, pati pala yung panganay na wala. Anong sinasabi natin? Anong sinasabi ng mensahe sa atin ngayon? At kung yung panganay na anak ay naligaw,
Pareho sila ng bunsong anak. Sino ang nahanap? Sino yung lalos tapos na-found? Di ba pag may nawawala tayong bagay, hinahanap natin, tapos pag natagpuan natin, masaya tayo. Sa kwento nga na to, walang naghanap eh. Sino ba dapat naghanap? Kung kayo ay isusulat niyo yung kwentong ulit na ito, paano niyo babaguhin ang takbo ng story? Sino ang maghahanap? Yung tatay? Siguro, pwede. Eh, yung panganay? Di ba mahal niya yung tatay niya? Siguro nakikita niya yung tatay niya, simula nung nabisan yung kanyang kapatid, ay balisan. At hindi niya alam kung saan na umunang nangyari kung sa kanyang anak. Kung mahal niya talaga yung tatay niya, bakit hindi niya hinanap yung kapatid niya? O wala siyang pakit? Kasi ang habol lang naman niya talaga sa tatay niya. Yan. Keyboard. Maraming Kristiyanong gano'n. Maraming Kristiyano ginagawa ang kanilang sarili na bakod sa mga taong nagkasala at nagnanais na magbagong buhay. Ayaw natin bigyan ng pagkakataon magbago yung mga tao. Pero marami sa atin na hindi natin naiisip na maraming pagkakataon sa ating buhay nagkakamali din tayo. At sa mga pagkakataon iyon, lagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magbago. Pero bakit itong mga klaseng tao ito na itinutuloy na nating latak sa ating lipunan, wala tayong pakit kung mamatay sila. At kung mamatay sila nang hindi makatalunan. Kaya, tanungin natin ulit ang sarili. Sino tayo doon sa dalawang anak ng tatay sa kwento? Marami sa atin sasabihin yung bunsong anak. Maraming pagkakataon sa inyong buhay, naging katulad kayo ng bunsong anak. Naging pariwara, nagpakadulong sa sariling layaw, pero nandito kayo ngayon sa simbahan. Binibigyan ng Diyos ng mga maraming pagkakataon. Pero sino sa inyo ang aamin na kayo yung panganay na anak? Na sa kagustuhan na maging mabuti, matuwid, naging makasarili, naging mapagmataas, naging self-righteous. Alam niyo sa kwento, hindi sinabi kung natagpuan yung panganay na anak. Kasi hindi naman sinabi na pumasok siya sa bahay at nakipag-party rin doon sa kanilang mga kasama. Nagtapos ang kwento sa open-ended na kwento. Sinabi lang ng tatay sa kanya, patawarin mo na. Ngayon mo yung kapatid mo, minsan nawala, pero ngayon, nagtagpuan. Tapos na, wala na. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, ibinabalik sa atin ng Panginoong Hesus ang bahagi niyo. Paano natin tatapusin ang kwento kung tayo ay yung panganay na anak? Mananatili ba tayo sa pagmamatigas natin? O mag-iisip tayo sa katotohanan na tayo rin palang nagkasala at kailangan humingi ng kapatawaran sa Diyos at kailangan manumbalik sa buhay. Dahil ang totoo mga kapatid na sinasabi ng mensahe ito, ang biyaya ng Diyos ay hindi nasusuko sa ating mga mabubuting gawa. Hindi merit-based ang Diyos. Ang grace ay free, libre na biyaya, ayon sa pag-ibig ng Diyos. Niligtas tayo ng Diyos hindi dahil tayo ay mabuti. Niligtas tayo ng Diyos kasi sobrang sama natin. At hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo ay maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti kasi tayo ay naligtas. At gusto natin ibahagi sa pamamagitan ng kabutihan niyo ang mga tao ay maligtas. Sana sa pagdiriwang natin ang panahon ng Kwaresma, paalala natin ang malalim ng mensahe natin.
mag-self-reflect tayo, magbulay. Huwag natin isipin na malinis na tayo kaysa sa iyo. Hindi nasusukat sa ating mga ginagawa ang pamantayan ng Diyos sa atin. Aming sa biyaya na mapagpalang mga sa atin.